Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Welcome back. Kaya kasi busy ako nung nakaraan. Ay, isang linggo din yata ako mahigit walang daming issue dati, no? So, yun. Ang mga issue ngayon itong si Boeing, no? Na kung saan ay napabalitang hinahanap ng mga netizens kung nasaan na at napabalita daw na isinugod daw ito sa hospital, naghihingalo. May mga picture pa ng mga upload sa Facebook na kunwari ay andon na sa ah, parang heaven kuno na yun na sa kalawakan at nag-golf kasama si Akop, no? At maring itinanggi ni Boying Rimulya at ng kanyang kapatid na si John Vic at ang dating spokesperson niya, no, na si Clavano, na kung saan ay tawag dito, buhay daw si Boying, nasa mabuting kalagayan at kumain pa daw ng breakfast na sinigang na hindi naman yun kadalasan kinakain ng mga Pilipino, lalo na sa mga mayayaman. Breakfast, sinigang, bacon, mga kung ano-anong mga pinag-uulam ng mga yan. Steak, siguro, o kung ano pa, sinigang. Tanghali, oo. Hapunan, yun. Magulam ka ng sinigang pro breakfast. Tapos, hindi man lang nagpapakita si Boying Rimulya na alam naman natin na ang mukha niya laging nasa media. Panay pa media. Tandaan natin mga lalabs, mga vayots, nung una. Tinanggi yun, di ba, binulgar yun ni Maharlika 2023 ba yun? 2024. Na na-admit siya sa St. Luke's Medical Hospital. Tapos yun, dininay iyon na nawala si Boying ng 4 na buwan, Pasko na lang yun, kung ano pa. Walang pamilya si Boying, puro puro si Clavano din nagsasalita dahil sa DOJ. Tapos later on na lang to, ay inamin na niya, di ba, sa interview sa kanya, na dati siyang naoperahan sa puso, at kung ano-ano pa. So, ngayon, ito na naman, nawala na naman siya dito at dinideny, no, na buhay daw siya. Dito kay, sino ba ito? Sabi ni Calabano dito, buhay daw si Boying. Piki daw lahat ng mga balita. Paano naging piki? Hindi nila ito mapatunayan na piki. Bakit? Nauna nang dininay nila noon na si Boying ay na-admit sa hospital ng ilang buwan. Nagpapagaling pa at kung ano-ano. At inamin niya yun. Tapos ngayon, ito na naman. So malamang ito ay mamamatay na siguro ito at dinidinay lang nila ngayon ang kalagayan ni Boying dahil maraming mga Pilipino ang nag-aabang at pagtatawanan siya at magpasalamat kung mamatay si Rimulya dahil nangyari din kay Akop. Ito yung kinakatakot nila dahil yung mga tao, imbis na magluksa, dahil yun ang tradisyon ng mga karamihan ng mga Pilipino, pagpatay na kaawaan, mabait yun, kung anong sasabihin. Hindi nangyari kay Akop. Dahil sa ginawa ni Akop, na hindi naman siya nakilala noon, pero nung bumanat na siya sa mga Duterte, ang dami niyang mga binababoy na mga vloggers, at kay BP Sara. At kung sino-sino pa na mga Duterte supporters, ayun na si Akop. So later on, ayun, namatay si Akop. Imbis na magluksa ang sambayan ng Pilipino at ipagdasal siya, dahil sa pangit niyang legacy na iniwan, ayun, pinagtawanan siya at lumabas pa, di ba? Na kaya pala si Akop, todo suporta kay Romualdez at sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil mayroon pala siyang mahigit 3 billion na budget allocable. Lumabas pa yun. Ngayon, dito kay Boying, ganito din. Tinatago nila ngayon at mayroon pa, di bang balita na yung isang congressman na si JJ Suarez, isinugod din daw umano yun sa ospital.
So, wala din balita nun, hindi yun media blackout din yun. Natatakot ang mga kongresista. Kaya 'pag isinugod sila yan, si Abante natatakot na din ngayon dahil sabi niya mag-isa na lang daw siya sa Quadcom. Iniwan na sila iniwan na siya ng kanyang mga samahan niya na si Dan Fernandez, si Paduano, sino pa ba iyon, yung si Barbers, si Akop patay na, wala na, mag-isa na lang siya sa Quadcom. Dahil alam ng mga buhay pa na kasamahan niya, talagang matindi ngayon ang digital ang karma ngayon. So si John Vic Remulla, sinabi niya kahapon, nung Friday pa lang, na buhay daw si Boyeng Remulla at katatapos lang daw ng maglaro ng golf. Kaya sinagot ni Rowena Guanzon sa kasama si Akop. So patay na ba si Boyeng? At dinideny lang? Kasalukuyan daw naghahapunan si Boyeng kasama ang kanyang pamilya. At mag-aalmusal kami bukas. Saan sa burol? Ay, naku po. Yun. Tapos meron na ngayon balita ngayong araw na 'to 'no, dito sa ang balita ngayon, ang sabi dito maliban dito kay General Pokes na ipaaresto na daw 'no, ni Marcos Jr., dahil sa kasong inciting to sedition. Ang bilis ni BBM 'no tawag dito, magpahuli ng tao. So bago yan, dito muna tapusin muna natin 'to si Boyeng. Nagalit si Boyeng na lahat daw dapat ng mga troll army na nagpapakalat daw na na-ospital siya ay maparusahan. Sabi ni Boyeng, "Weh, ikaw ang dapat maparusahan dahil tinatago mo sa sambayanang Pilipino ang iyong kalagayan. Tandaan mo, Boyeng Remulla, bayad ka, sinasahuran ka ng mga Pilipino taxpayers. Tapos ngayon, tinatago mo ang kalagayan mo dahil natatakot ka na pagtatawanan ka at ipagdasal ka pa na sana mamatay ka na." Yan yung tinatakot mo, no? Naghihingalo ka na nga, Boyeng. Masama pa rin ang ugali mo. Kaya dapat lang, sana mamatay ka na, Boyeng Remulla. So dito tayo sa isa nating balita, no? Na si retired General Pokes ay ipapa-aresto na daw ni Bongbong Marcos bukas. Ayon dito sa ang balita ngayon, 10 hours ago, hindi ka lang sabi ni Loren Badoy, hindi ka lang magnanakaw, tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik. Ano, yun na nga yung pagkakamali. Bumoto tayo sa taong adik, no? So, ipapaaresto na daw bukas si General Pokes ni Bongbong Marcos. Abanyor, yung pangako mo na maraming magpapasko na mga kawatan sa Kabanang Bayan, lalo na doon sa flood control issue, papakita pa kayo ni John Vic Remulla ng kulungan. Malawak. Dito sila ikukulong. Ni isa wala. Meron pala si Diskaya. Si Diskaya ay tauhan yan ni Bongbong Marcos at full guy niya yan. Tandaan natin, kalaban niya ni Vico Soto tumakbo noong mayor nung nakaraang eleksyon, nakaraang taon. So tauhan yan ni Marcos. So ngayon, dahil si General Pokes o retired General Pokes ay naghihikayat daw na mag-aklas laban sa gobyerno. Inananawagan lang naman sila sa mga rally nila ng transparency, accountability. Tapos ito pa yung unahin ni ni Bongbong Marcos ipahuli. Samantalang yung mga kawatan sa gobyerno ng billions of pesos, kasama na dyan ang kanyang sarili ni BBM. Hindi niya ipakulong, ipaaresto. Nauna pa, saldi ko, si Bunuan, nasaan na? Sangkot yun. Sandro Marcos, sangkot. Martin Romualdez, nasaan?
Tapos si Pokis ang kanila na naman ngayong pag-iinitan. Grabe 'no?